from Puerto Princesa City, Philippines. Ito ang 88.7 Radio Bandera Palawan. Napapakinggan sa buong lalawigan ng Palawan sa pamamagitan ng mga Radyo Bandera Station. 107.1 Radyo Bandera Nara, 96.9 Radyo Bandera Quezon, 104.3 Radyo Bandera Rizal, 89.5 Radyo Bandera Brooks Point, 94.5 Radyo Bandera Rio Tuba Batarasa, 98.9 Radyo Bandera Cuyo, 93.9 Radyo Bandera Rojas, 107.1 Radyo Bandera San Vicente at 88.7 Radyo Bandera Coron. Mga balitang bago at totoo sa bayang mapapanood sa Bandera News TV Channel 38, Radyo Bandera Network, pinakarespetado sa news and current affairs. Basta radyo at telebisyon, ibandera mo. Ibabandera na ang mga nagbabaga at mga maiinit na balita. Bandera Reports! Bandera Reports! Morning Edition! Police Reports! Hospital Reports! Market Reports! Weather Update! City Hall and Capitol Reports! Local, regional, national, and international news. Bandera Reports Morning Edition. And now, here's your anchorman, Bandera Reports Morning Edition. Good morning. Mabuhay Pilipinas! Umaga ngayon ng Martes. Mga kaibigan, ikatlo sa buwan ho ng Nobyembre, taong 2020. Live tayong napapakinggan sa buong lalawigan po ng Palawan, mula sa bayan ng Coron hanggang sa bayan po ng Batarasa. Yan po ay sa pamamagitan, syempre, ng atin hong mga Radyo Bandera News FM Relay Station, mga kabandera, at dito ho sa lungsod ng Puerto Princesa. Live po tayo sa Bandera News TV Channel 40. Syempre, sa bayan din po tayong napapakinggan sa 88.7 Radyo Bandera Puerto Princesa. Yung mga walang radyo, walang telebisyon, pero meron ho tayong cellphone, pumunta lang ho kayo sa mga official Facebook page ng Radyo Bandera, mga kaibigan. Bandera News TV Philippines. Yan ho, yung dalawang account po natin. Bandera News TV Philippines, meron na po itong 238,845 na mga followers. Yung Radyo Bandera Philippines, mga kaibigan, meron ho tayong 440,490 na mga followers. Nasa 700,000 na, mahigit kulang-kulang. Kabanderambong, mahigit kulang-kulang. 700,000 followers sa buong mundo, mga kaibigan. Siyempre, bago rin ho tayo magsimula, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel, mga kaibigan, na Radyo Bandera Philippines. O pwedeng i-click lang ang link na matatagpuan sa caption o description box ng ating FB Live. Ngayon, wag din ho natin kalimutan na i-click ang notification bell for more video ng Radyo Bandera. Sa ngalan pa rin, siyempre, kabanderang Bong Nimenyo at kabanderang Ken Dancing, maging technical, radyo at telebisyon. Mga kaibigan, sa ngalan din po ng aming news director, kabanderang Michelle Orindain, at station manager ka Louie La Rosa, ako po ang inyong magiging tagapaghatid balita. Magpapaalam na kagad ako, Makin mo yun, kabanderang Bong. Alas 5:05 ng umaga. Maaga pa, kabanderang Paul. Talaga naman. Eto ho, update lang ho muna natin. Si Bagyong Shoni. Talaga naman, oo.
Parang araw-araw na lang, update tayo sa bagyo. Mag-ano naman tayo, mag-enjoy muna tayo ngayon. Disco-disco lang. Pero eto, napanatili ho ng bagyong Shone o international name na Atsani. Ang kanyang lakas habang nananatiling mabagal na kumikilos patungong Northern Luzon, mga kaibigan, o extreme Northern Luzon. Taglay ng bagyo ang lakas na hangin na umaabot sa 65 kilometers per hour at may pagbugsong umaabot naman sa 95 kilometers per hour. Almost stationary ito o halos hindi gumagalaw sa kanyang lokasyon at inaasahang patuloy na lalakas bago ang posibleng pagdaan sa mga isla ng Babuyan, Calayan at sa probinsya ng Batanes. Sa Huwebes o Biyernes, yung kanyang posibleng paglandfall o pagdating bilang isang severe tropical storm o typhoon category, mga kaibigan. Inaasahang maapektuhan din ng rain bands ng bagyo ang Cagayan Valley, Ilocos Region at Cordillera Region o yung Northern Luzon. Sa inaasahang mararanasan din ng pag-ulan na dala ng bagyo na posibleng magdulot naman ng mga biglaang pagbaha at pagguho ng lupa. Parang narinig ko na to sa NDRR, kabanderang buong. Patuloy pong mag-antabay sa iba pang mga update sa mga kabandera dito ho sa ating himpilan. Yung weather update po na yan ay nagmula po sa Philippine Weather System dito ho sa ating ahensya ng pamahalaan. Dito ho mga kaibigan sa lalawigan ng Palawan, maswerte ho tayo. At bagamat may dalawang ipo-ipo na nabuo dito sa lalawigan ng Palawan sa loob lang ho ng isang linggo, mga kaibigan, ito'y makaraang manalasa ang sunod-sunod na bagyo sa bansa na nakaapekto naman sa lalawigan ng Palawan. Hindi masyadong mga kaibigan, liban dito, wala namang ibang napinsala pa ang bagyong Rolly. Habang nakaantabay naman ngayon ang pamunuan ng PDRRMO sa epektong dala ng bagyong Shone na pumasok na rin sa Philippine Area of Responsibility, mga kaibigan. So, bawasan lang natin yung stress. Talaga naman, oo. Alas 5:08 ng umaga, mga kaibigan, eto ho yung COVID-19, balik tayo sa COVID-19. Sa bayan ng Cuyo, 2 na lang, mula ho sa halos 60 o halos 50, di ba, kabanderang bong? Ganun ho nakapag-recover yung bayan ng Cuyo. So, makikita natin talagang kontrolado na para sa akin ng pamahalaan itong COVID-19. Actually, unti-unti nang bumabalik yung ekonomiya natin. Unti-unti nang nagbubukas yung mga establishmento. Kailangan natin gawin yan. Hindi tayo pwedeng magsarado na lang magdamag. Hindi tayo pwedeng tawag dito, magmukmok. Kabandera mo, baka mauwi ito sa mga hindi inaasahang pangyayari. Nakakabangon na ho tayo. Makin mo, halos 50. Tapos ngayon, 2 na lang, 2 na lang yung naitalang kaso dyan ho sa bayan ng Cuyo. Samantala, mahigpit na binabantayan naman ngayon ng Provincial Interagency Task Force ang bayan ng Balabac sa pangambang maaring maging banta sa lalawigan ng Palawan ang pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa Sabah, Malaysia. Mga kaibigan, alam nyo naman yung Balabac, halos katabi lang ho yan ng Sabah, Malaysia. Nabatid kasing nagpapatuloy pa rin ang trade, yung kalakaran natin sa pagitan ng Palawan at ng naturang kalapit na bansa, kabanderang bong, kung saan dumadaan sa Balabac ang iba't ibang mga produkto na pinangangambahang maaring magdala ng virus. Okay, sa parayan po kay Sir Jerry Alili, sinabi nitong kanila pang ipinag-aaralan ng mga hakbang na maaaring gawin ng lalawigan upang mapigilan ito. Bagay na hindi naman lubos na makakaapekto sa ekonomiya ng lugar. Nabatid na 2 munisipyo na lamang ngayon ang may kaso ng COVID-19, partikular na ang bayan ng Cuyo at ang Culyon na may natitirang 2 positibo.
Samantala, inaasahan naman sa kabila ng pagbaba ng kaso ng COVID-19 sa Palawan ay madaragdagan pa rin ito dahil sa patuloy na pagtanggap ng mga pauwing LSI, ROF at APOR mula sa iba't ibang mga lugar. Okay. Alas 5:11 ng umaga mga kaibigan, umpisahan na po nating pag-ikot. Yung pag-ikot-ikot, hindi ho dito ikutan na ho natin yung mga munisipyo natin sa lalawigan. Unahin na po natin yung bayan ho ng Bataraza mga kaibigan. Isang babae ang sugatan at nawalan ng malay matapos na mabanggan ang motorsiklo dyan po sa bayan ng Bataraza. Detalye ng balitang yan, Kabanderang Frank Tronco, Radyo Bandera Bataraza, ibandera mo. Bandera Live Report. Okay, magandang umaga Kabanderang Paul, magandang umaga lalawigan ng Palawan. Sugatan at nawalan ng maray ang isang babae matapos mabangga ng motorsiklo sa sitio Bukid-Bukid, Barangay Rio Toba, Bataraza, Palawan. Ang biktima nagkilala sa pangalan Tina Kapoy, 26 anyos at residente sa nasabing lugar. Ayon sa impormasyon nakalap ng Radyo Bandera, bandang alauna 40 ng hapon sa unong tago sa Lukuyan nang mag-ibig ang biktima sa water truck at pagkatapos tumawid ito sa kabilang kalsada. Bitbit dito ang isang container na tubig. Tempo naman na parating ang motorsiklo rider 115 na kulay pula at minamaniwan naman ni Kim Bukali, 26 anyos at residente ng sitio Quezon, Barangay Rio Toba, Bataraza, Palawan. Hindi naiwasan ng driver na bangga niya ito sa ng pagka-disgrasya ng biktima. Nagtamo ng sugat sa ulo ang biktima at nawalan ito ng malay. Sugat naman sa braso at tuhod ang tinamo ng driver nang sumimplang ang motorsiklo matapos mabangga nito ang biktima. Kagad naman rumispondi ang mga tao sa lugar at dinala ang biktima sa paggamutan upang lapatan ng kakulang lunas. Samantala sa ngayon, nananatili pa rin sa paggamutan ng biktima, ngunit mapahanggang sa ngayon ay hindi pa rin ito nagkamalay. Mula sa Bandera News, Rito Bataraza, Frank Tronco para sa pinaka-respetado sa news at Caritapos, Bandera News, Philippines. Banderang Frank, magandang umaga. Yes, magandang umaga Kabanderang po. Kumustahin ko lang yung lagay ng panahon ngayon sa bayan ng Bataraza sa mga oras na ito, Kabanderang Frank, pati yung daloy ng kuryente natin. Ay, sa panahon po natin dito, Kabanderang Paul, pabukso-bukso yung pagbuhos ng ulan dito, Kabanderang Paul, at may kasamang malakas na hangin. Hindi naman patuloy yung pagwalan dito, Kabanderang Paul, ay paulan sa ngayon, maya-maya mawala at hindi naman patuloy yung pagbuhos ng ulan dito, Kabanderang Paul. Okay. At tungkol naman sa ating kuryente, sa pailaw, ay patuloy pa rin po yung pailaw po dito sa Barangay Rio Toba. Wala pa rin pong epekto yung kuryente, ang pagsali ng kuryente po dito sa Barangay Rio Toba, Kabanderang Paul. Okay, sige. Maraming salamat, Kabanderang Frank Tronco, live mula dyan sa bayan ng Bataraza. Okay, mula po dito sa Barangay Rio Toba, balik sa iyo, Kabanderang Paul. Good morning! Good morning! Mga kaibigan, mga jeepney at multicab sa bayan ng Rojas hindi napapayagang pumarada sa Rojas Street. Detalye ng balitang yan, Kabanderang Japet Disaka ng Radyo Bandera Rojas, ibandera mo daw. Bandera Live Report. Good morning, Kabanderang Paul, inaprobahanan. Hindi napapayagan na tumaan sa Rojas Street ang mga jeepney at multicab. Bandera Japet, good morning. Okay, balikan na lang natin si Kabanderang Japet, mga kaibigan. Bandera Live Report. Mukhang hindi maganda yung nagkaroon ng konting Good morning. mahina yung mga signal ngayon sa mga munisipyo, mga kaibigan. Dahil din siguro sa epekto nitong si Bagyong nakalipas na si Bagyong Rolly, mga kabandera. Magandang umaga muna sa mga nakatutok sa atin. Si Jan Baticados, magandang umaga. Si Welix Ascanio, happy listening to all. Kabandera from Makati City, God bless and more power to your station. Oy, nga pala, Kabanderang Bong, birthday ni si I.O. Richard Ligad.
isang malutong nga dyan, Kabanderang Bong. Oo, buntik ko na makalimutan. Bago natin puntahan si Kabanderang Leo Umadle. Happy birthday muna sa ama ng anti-crime, ama ng solid waste, ama ng mga ama. Ang dami hawak ni si Ayoy. Magandang umaga muna. Eto, patugtugan natin. Good morning. I know it's kinda late, but happy birthday. I know you hate me. Okay. Happy birthday si I.O. Richard Ligad. Mga kaibigan, magandang umaga sa mga taga-anti-crime natin. Si Kabanderang Leo Madle, ilang mga residente ng barangay Bisibis sa bayan ng Taytay nakaranas ng apektado o nakaranas ng epekto ng bagyong Kinta. Bagyong Rolly siguro to. Kabanderang Leo Madle ng Radyo Bandera Taytay. Bandera mo doon. Live report. Umaga, Kabanderang Paul, ilang mga residente ng Barangay Bisibis ang nasira ang ilang mga pananim sa nagdaan nga bagyong Kinta. Ayon kay punong barangay kapitan si Colonel Saison, nasabing lugar, marami sa kanya mga kabarangay ang naapektuhan ng nasabing pananasa ng dumang bagyong Kinta. Pero sa ngayon ay gumagawa ng paraan ng Barangay Council ng nasabing lugar para muli makipagsimula sa kanya mga kabarangay, na kung saan ay dumanas ng konting kahirapan sa mga panahon ngayon. Ayon sa kapitan ng nasabing barangay, ay nasa 46 residente ang napektuhan ng sabing panlalasa ng bagyong Kinta. Samantala, dagdag pa ito, nasa 19 na pamilya ang inilikas ng kanilang barangay, lalo na yung malalapit sa tabing ilog ang mga bahay dahil sa pagtaas ng tubig ba sa kanilang barangay. Dagdag pa ito, hindi lamang mga palayan o mga punong saging ang naapektuhan ng dumaang bagyo, naging ang kanilang kalsada na papunta ng kabayanan ng bayan ng Taytay. Dahil ngayon ang dumadala sila ng madulas at putik na kalsada sa nasabing lugar. Mula dito sa Radyo Bandera Taytay, Leo Umadle para sa pinakasplando sa Diyos Sentral na First, Bandera News, Philippines. Bandera Live report. Maraming salamat, Kabanderang Leo Umadle, mga kaibigan, mula sa bayan ng Taytay. Actually, kahapon lang lumabas yung assessment ng Barangay Bisibis sa nakalipas na bagyong Kinta. Kaya kahapon lang nakita yung mga naging epekto nito, bagamat kakatapos lang ni bagyong Rolly. So asahan natin, mga kaibigan, na sa mga susunod na araw ay yung update o yung assessment naman kay bagyong Rolly, yung mga magiging report dyan sa bayan po ng Taytay. Kaya yung kanyang report kanina ay yung epekto ito ni bagyong Kinta, mga kaibigan. Okay, alas 5:19 ng umaga. Puntahan natin yung bayan ng Rizal. Si Idol. Magaling palang magluto ng alimango ito eh. Programang magpapanatiling physically fit and mental wellness bida sa bayan ng Rizal. Detalye ng balitang yan, Kabanderang J. Magbanwa Gamelo sa Radyo Bandera Rizal, Bandera Muday. Bandera Live report. Paul, samantala sa balita, bida ngayon dito sa bayan ng Rizal ang programang Padjak Rizal na kung saan layunin nito na maging body fit and healthy ang katawan gamit ang mga bisikleta. Ayon kay Shubitan, Sekretary ng Naturang Samahan, lahat ay pwedeng sumali sa kailang programa basta kayang sumunod sa rules and regulation ng Naturang Samahan. Balak din ang naturang programa na mamigay ng mga tsinelas sa ilang paralang nasa remote areas at food packs sa mga susunod na araw. Dagdag pa nito na tiyaking ligtas sa bawat padjak, kaya dapat magsuot ng helmet at gloves. Tiniyak din ito na masusunod ang minimum health protocols kapag sila ay nasa isang lugar. Yan ang balita mula dito sa Radyo Bandera Rizal. J. Magbanwa Gamilo para sa pinakarespetado sa News and Current Affairs, Bandera News, Philippines. Maraming salamat, Kabanderang J. Gamelo, mga kaibigan, live wala po dyan sa bayan po ng Rizal. Yung mga nakalipas na araw, may mga naging issue dyan may mga naging problema dyan. Meron kasing isang katutubo na isinakay ng ambulansya, provincial hospital ito kung di ako nagkakamali. Batay ito kay Kabanderang MacArthur Asutilya. Medyo mahal yung singil
Actually, hindi kasi saklaw ito ng LGU. Hindi ito saklaw ng LGU. Ito yung patakaran ng ng nagsundong hospital. Kahit mga nitibo talagang naobligang magbayad ng ganong kalaki. Parang kung di ako nagkakamali, humahigit kulang-kulang sa 5,000, parang 3,500 yata o 4,000, ganon. Hindi ito saklaw kasi ng LGU. Bagamat gumagawa naman ng aksyon na yung LGU kaugnay dito kasi syempre, alam mo naman, bago yung mayor natin, at kailangan pang kailangan na may push ng konti ni Mayor Otol Ode yung mga dapat gawin para magkaroon ng memorandum of agreement siguro o understanding dito sa provincial hospital. Okay, puntahan natin yung bayan ng Roxas. Balikan natin si Kabanderan Japet, mga kaibigan. Yung mga jeepney daw at saka multicab hindi na papayagang pumarada sa Roxas Street. Main road ito sa bayan ng Roxas. Kabanderan Japet Bisaka, good morning. Bandera Live Report. Good morning muli Kabanderan Paul. Ipagbabawal na ngayon na pumarada o mag-pick up ng pasahero mga jeepney at multicab sa Roxas Street kung saan ito mga kalsadang nasakop ng malalaking establishmento at tindahan sa bayan ng Roxas. Base sa unang naging panayam kay Chief of Police Captain Erwin Garandanga, binigyan na niyo umano ng paunang impormasyon ng mga enforcer na tikitan ang mga puwang parada ng jeepney o ibang public utility vehicle na sa turang kalsada. Dapat umano kasi ay nasa terminal lamang ito paparada dahil meron manong municipal ordinance ukol dito. Dagdag pa nito sa ganitong paraan umano, ikikita ang mga tricycle driver dahil kailangan sumakay ng tricycle ang mga pasahero para makapunta ng terminal. Mahigpit na rin pagbabawalan ng pagpaparada naman ng mga tricycle sa Burgos Street dahil nagdudulot ito ng traffic sa lugar. Hindi na rin papayagan ng mga tricycle magparada sa loob ng terminal kundi dapat ay nasa palengke na lamang o sa terminal ng kanilang mga toda. Samantala sa ganitong paraan naman ay maisasaayos ang daloy ng trapiko at magagamit ng tamang terminal at mga kalsada sa munisipyo. Yan yung report mula dito sa Radyo Bandera Roxas. Japet Bisaka para sa pinakarespetado sa News and Current Affairs, Bandera News, Philippines. Kabanderan Japet, good morning. Yes, Kabanderan Paul, good morning. Oo, assessment lang kahit konti sa nakalipas na bagyong Rolly. Sa bayan ng Roxas kasi may mga naitatala tayo nakaraan dyan, may landslide. Ito, sa assessment natin dyan sa bayan ng Roxas ngayon, kay bagyong Rolly, alam mo naman, umabot ito ng signal number 5, kumusta yung bayan ng Roxas? Sa Banderang Paul, naging maganda yung lagay ng panahon natin dito mga nakalipas na araw sa kabila nga na naging malakas itong pagbayo ni Bagyong Rolly doon sa ibang bahagi ng ating bansa. Kahapon nakaranas lang tayo ng malakas na pag-ulan noong bandang hapon. Pero sa ngayon, Kabanderang Paul, maliwalas na yung panahon natin dito sa bayan ng Roxas. Hindi katulad noong Bagyong Kinta na binayo ng malakas na hangin at alon dito sa bayan ng Roxas. Okay, maraming salamat, Kabanderan Japet. Maraming salamat, magandang umaga. Balik dyan sa inyo. Bandera Live Report. Alas 5:24 ng umaga. Good morning, Kabanderang Paul. Idol, shout out naman kami dito. Hapit Anay sa Dagumboy, sina Jovelyn, Marimar at Ate Inday. Thanks, Idol. Good morning. Good health, Jan Baticados, si Willix Ascanio. Happy listening to all, Kabandera. God bless. Alma Mendeja, good morning, Kabandera. Ashley Kiara Tang, Artocolya. Mamaya medyo mahaba ito yung iyong message. Esterlito Montipon sa Gindang. Good morning all, Kabandera. Keep safe. Si Norhaida Salih Caldino, good morning. Emmy David Abrosio, good morning. Annalyn Briones, good morning. Glenn Escora Dumangog, magandang umaga. Yung pinsan ko, si Reynan Henderson Sinoknok, good morning. Mercy Moralion, magandang umaga. Jonah Baradero, Jobin, at saka si Silvestre Sarmiento from Barangay Kadahog, Lauan, Antique. Magandang umaga muna kay Bunggo. Bagamat wala ka pa dito ngayon, Bunggo, aantayin kita. Ako na yung babati sa'yo, Bunggo. Okay, puntahan natin yung bayan ng Coron. Talaga naman, patawa-tawa ka dyan, Kabanderang Bunga. Magallanes Publishing House magdo-donate ng 1,000 bilang ng face shield sa Coron. At Busuanga Local Chief Executive nagpasalamat. Detalye ng balitang yan, Kabanderang Glo. Bernabe Arguelles ng Radyo Bandera Coron, Iban
Bandera Muday. Bandera Live Report. Yes, magandang umaga, Kabanderang Paul. Good morning, Mimaropa. Good morning, Lalawigan ng Palawan. Magandang umaga din po sa lahat ng ating mga viewer at sa lahat ng ating mga listener sa Calamianes Group of Islands. Pinasalamata ng Local Government Unit ng Bayan ng Busuanga sa panguna ni Mayor Beth Cervantes ang Magallanes Publishing House sa panguna na may-ari na ito na si Mr. Yong Magallanes dahil sa pagbibigay o pagpapadala ng 1,000 pieces ng face shield sa LGU Busuanga kung saan ito naman ay itinamagi sa iba't ibang mga barangay. At maging ang bayan ng Coron ay nabaginan din ng face shield at una nang itinamahagi ito ng mga barangay official, nag-house-to-house distribution ang mga barangay official ng mga iba't ibang barangay dito sa bayan ng Coron. Ang face shield ay napakahalaga ngayon sa banderang Paul dahil sa bayan ng Coron, mayroon kaming Municipal Ordinance number 41 na kung saan hindi pinapayagan na lumabas ng tahanan ang isang residente na 15 na pataas hanggang 65 pababa kung wala siyang gamit na face shield. Dahil ito ay sinisita at nakalagay sa Municipal Ordinance number 41 na mayroong multang ipapataw sa sino mang hindi susunod sa provision ng Municipal Ordinance. Kaugnay ito, pinasalamatan naman ng mga barangay official, hindi lamang ng local government unit ng Coron sa pangalan ng Mayor Margie Reyes at Vice Mayor Asian Talangka, ang Magallanes Publishing House dahil sa malasakit dito at hindi lamang face mask ang ibinigay nito, kung hindi meron pa rin mga ipinamamahagi na mga food pack, anong kakalsagan ng pagdidistribute ng food pack ay nakatanggap din mula sa Magallanes Publishing House. Nagpapasalamat din ang mga mamamayan ng Coron dahil kahit pa paano ay malaking tulong ang distribution ng face shield sa kanila upang may magamit paglabas sa kanilang mga tahanan. Sa ibang balita pa din, ngayong araw na ito ay nanawagan ang mga barangay official ng Barangay Poblacion 5 sa lahat ng mga ina na dalhin sa Barangay Health Center ang kanilang mga anak para mabakunahan ng vaccination na laban sa tigdas ang mga bata at anti-flu naman para sa mga senior citizen. Maalinsangang umaga mula dito sa bayan ng Coron, Lugar na Bagalias para sa pinaka-respetado sa news and current affairs, Bandera News, Philippines. Radyo COVID-19 Alert! Maraming salamat, Kabanderang Glo Bernabe Arguelles ng Radyo Bandera Coron. Magandang umaga muna kay Kagawad Luis Quadrante ng Barangay Bangkaw. Ayun, good morning, Banderang Paul, watching from my bed. Oh, burit naman ito, bed daw niya yan. Baka nasa ibang bed ka na naman, Kabanderang Good morning. Kabanderang Quadrante Sure mo na bed mo yan Alas 5:29, Bong. Okay pa ba? Okay, puntahan natin si Kabanderang Lori Deza ng bayan ng Brooks Point. Mamamayan ng Brooks Point nakaranas sa pagkawala ng daloy ng kuryente sa buong maghapon. Detalye ng balitang yan, Kabanderang Lori Deza. Okay, Ibandera mo dahil. Bandera Live Report. Halos buong maghapong nakaranas ng pagkawala ng daloy ng kuryente ang mga mamamayan ng bayan ng Brooks Point. Sa impormasyon nakalap ng News sa ilang residente ang nilalabahalap sila sa pagkawala ng kuryente sa maghapon dahil masira umano ang kanilang negosyo na baka umano masira o mabulok, partikular na ang mga pagkain kailangang nakalagay sa refrigerator o kailangang nasa malamig. Subalit natugunan o bumalik din ang daloy ng kuryente na ganap ng alas 6:30 kagabi. Samantala may mga abiso naman ang pamunuan ng Palawan Electric Cooperative na magkaroon ng activity ang grupo, partikular ang pagtatayos ng mga poste at nilagay sa tamang lugar nang sa ganun ay maiwasan ang anumang insidente lalo higit sa mga motorista. Mula sa Radyo Bandera, Brooks Point, Warriors Andidesa para sa pinakarispita sa News and Current Affairs, Bandera News, Philippines. Radyo
Alas 5:31 ng umaga, mga kaibigan. Oras hatid sa atin ng Nature's Medics Center for Alternative Medicine. Mga kaibigan, para ma-avail ang libreng check-up at libreng konsultasyon. Mga kaibigan, magsuot ng face mask at ng face shield. Bago ho ninyo puntahan si Kabanderang Doc Glenn Sanico dito po sa punong himpilan ng Radyo Bandera Puerto Princesa para ma-avail ang libreng check-up at libreng konsultasyon. Babalik po ang Bandera Reports Morning Edition. Kalbo! Kinukutya ka ba o kinakansawan dahil kalbo ka? May solusyon na sa iyong problema. Alkalife Hair Grower. Produkto ng Nature's Medic. Alkalife Hair Grower. Sprayhan lamang ang bahagi ng iyong problemang pangkalusugan. Nag-aalangang magpakonsulta dahil iniisip ang gastos. Huwag kang mag-alala, kaibigan. Dahil nandito ang Nature's Medic Center for Alternative Medicine para sa libreng konsultasyon araw-araw. Hatid po sa inyo ng Doc Natural Naturopathic and Wellness Clinic. Bukas ang Nature's Medic Clinic at Doc Natural Naturopathic and Wellness Clinic para sa inyong mga katanungang pang-medikal. Ito ay matatagpuan sa Radyo Bandera Compound, Rojas Street, Barangay Maligaya, Puerto Princesa City. Tara na at magpakonsulta. Ito po si Dr. Glenn Sanico ng Doc Natural Naturopathic and Wellness Clinic. Sama-sama po nating solusyonan ang karamdaman at panatilihing ang kalusugan ng ating pamilya. Nandito kami ngayon upang mamahagi ng tulong sa mga kapuspalad nating mga kababayan dito sa Barangay Bangkaw-Bangkaw. Ang Moreta Shipping Lines Incorporated ay mamimigay ng 400 bags na food packs sa mga barangay po na aming mapupuntahan. Kami pong taga-Barangay Bagong Sigat, kami po ay napapasalamat sa inyong tulong sa amin. Marami pong natutulungan sa amin, lalong-lalong na po yung mga nangangailangan. Sa taga Moreta Shipping Lines, mabuhay po kayo. Maraming salamat po sa inyong ayuda. Sa panahon ngayon, dito natin makikita ang pagmamalasakit at pagdadamayan ng bawat isa. Oh no! X500. Ako si Carmencita Santos. Gumagamit ng DTX 4 months na. Ang na-observe ko, kuminis yung aming kutis.
maganda yung tulog ko. At saka yung bowel movement, maging okay. TTX 500. TTX 500. Grabe akong chest pain. Sakit mo dagan sa akong left arm and then sa likod na. So ni-try gyud ko sa DTX 500 last month. Wala na akong chest pain. Take it mo sa DTX. Kay super gid siya ka-effective. O ako di man ko mupati anang herbal, karon mupati nako kay it happens to myself. TTX 500. Balita ba at mainit na usapin ang hanap nyo? Mga kabandera, dito na tayo sa laging nangunguna. Bawat segundo, laging may kaganapan sa lipunan na dapat mong malaman. I-like at i-share lang ang mga mainit na balitang inilalabas ng ating mga official Facebook page. Huwag kalimutang i-like at i-follow ang ating kalawang official Facebook page, Bandera News TV Philippines. Bandera News TV Philippines. Ito po ang inyong kabandera, Paul Henderson. Basta Radio, ibandera mo! Santum Plus Herbal Capsule. Life Extension Vitamin D3, the miracle vitamin hormone, most trusted brand of vitamin D3, approved by FDA Philippines and FDA USA. Life Extension Vitamin D3, recommended by medical experts, health scientists in the USA, and recommended by medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the most credible vitamin hormone for longer life. And for stroke, cancer, diabetes, heart disease, arthritis, insomnia, hypertension, joint pain, migraine, immune system booster, and calcium balance. Life Extension Vitamin D3 for longer life. For free medical consultation, visit any branch of Life Extension Clinic near you. Stay healthy, live better. Laganap ang dengue kahit saan at kahit kailan, pwede kang tapuan ito. Iwasan ang sakit na dala ng dengue. Gumamit ng Organic Incense Stick. Ang insensong tumataboy sa lamok at iba pang insekto. Organic Incense Stick. Gawa sa natural flower oil. Hindi masakit sa ilong at hindi rin nakakahilo. Organic Incense Stick. The natural enemy of mosquitoes and flies. Available in lavender scent and green citrus scent. Naghahanap ka ba ng shipping lines na maaasahan sa pagdadala ng inyong cargos? Moreta Shipping Lines Incorporated, ang nangungunang cargo shipping company sa Palawan na maaasahan. Ang mga barko ng Moreta ay bumabiyahe 3 beses sa isang linggo sa Palawan. Maaari kang magpadala sa Moreta Shipping Lines ng mga sumusunod: container cargo, refrigerated cargo, loose cargo, heavy lift cargo, mga sasakyan, at project cargoes, kagaya ng steel bars, mga bakal, at marami pang iba. Moreta Shipping Lines. On time, all the time. For increase, call 0917-844-2894. Moreta Shipping Lines. On time, all the time. Nature's Medic Anniversary Raffle Bonanza. Sa pagdiriwang ng ika-6 na anibersaryo ng Nature's Medic Center for Alternative Medicine, inihahandog ng Nature's Medic ang Anniversary Raffle Bonanza. Ingatan ang kalusugan dahil ito ang tunay na kayamanan. Bumili lamang ng 300 worth of Nature's Medic products or 500 worth of participating products para sa isang raffle ticket, kung saan may chance kang manalo ng third prize, burner stove with oven,
second prize, brand new laptop. At sa grand prize na 45-inch smart LED TV at 10 consolation prizes. Or maging isa sa mga grand winners ng bawat branch na mananalo ng isang brand new Android phone. You want more? Yes! More winners dahil magkakaroon ng weekly draw bawat branch na may prize na 500 worth ng grocery items. So ano hinihintay nyo? Sugod na sa mga Nature's Medic outlets sa inyong lugar. Nature's Medic Anniversary Raffle Bonanza. Ingatan ang kalusugan dahil ito ang tunay na kayamanan. Promo starts on September 7 until November 23. Grand draw is on November 25. Noon pa man, subok na Bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. 88.7 Radyo Bandera. Iwamagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Okay, mga kaibigan, welcome back sa ating palatuntunan, Bandera Reports Morning Edition. Alas 5:42 ng umaga. Mga kaibigan, good morning muna kay Mitch Rodriguez Ornopia, si Rose Galas, Dave Escoton, Roda Seriaco, Kinky Gruzo. Sir Paul, mabuhay po kayo. God bless you always. Keep safe. Basta radyo, ibandera mo. Salamat. Mercy Babas, Noel Besagre. Okay. Puntahan na po natin yung mga balita natin. Ano nga yung senyas mo, Kabanderang Bong? Natawag na yan. Hindi pa. Okay. Yung bayan po ng Taytay ng Nara. Iba pala yung tinitignan ko. Operation Timbang. Nako, parang naano ako bigla. Operation Timbang para sa mga kabataan at sanggol isinagawa sa isang barangay sa bayan ng Nara. Detalye ng balitang yan, Kabanderang Spark Sas, Radyo Bandera Nara, ibandera mo. Bandera Live Report. Good morning, Kabanderang Paul. Naging matagumpay ang isinagawang Oplan Timbang sa sinagawa ng mga health workers sa isang barangay, partikular na sa may bahagi ng barangay Panakan Uno, Nara, Palawan, itong nakalipas na araw na dinanuhan din ni board member Ferdinand Inan Sabalya na siya nga tumatayong representative ng mga kapitan ngayon sa Sangguniang Panlalawigan, kung saan nasa mahigit 20 mga kabataang nag-iedad na 1 taon, kabilang na ang mga sanggol ang naserbisyon ng naturang programa. Layunin ng nasabing Oplan Timbang na mamonitor ang mga kabataang malnourished sa mga barangay na nasasakupan ng Nara, na mahagi rin ang grupo ng mga pagkain at mga bitamina para sa mga batang o mga kabataang dumalo sa naturang aktibidad. Samantalang inaasang magtatagawa rin ng kaparehong programa sa iba pang mga barangay na nasasakupan ng Nara sa mga susunod na mga araw upang makatulong sa mga magulang na walang kakayanang bumili ng mga bitamina para sa kanilang mga anak, lalo na ngayong nasa ilalim pa rin ng pandemya ang kinakaharap ang ating bansa. Yan mo ng report mula dito sa Radyo Bandera Nara, Spark Shasi para sa pinaka-respetado sa News in Current Affairs, Bandera News Philippines. Bandera Live Report. Maraming salamat, Kabandera Spark Shasi, mga kaibigan, live mula dyan sa bayan po ng Nara. Alas 5:45 na po ng morning. Good morning kay Maribik Villanueva. Hello sa mga kababayan ko. Oy, maraming salamat si Ma'am Maribik na nanonood rin dito ho sa ating Bandera o Radyo Bandera o Bandera News TV Philippines account. Mga kaibigan, puntahan natin yung bayan po ng Quezon. Isang bahay po dyan nasunog. Detalye ng balitang yan, Kabanderang Kaiser Gomez, Radyo Bandera Quezon, ibandera mo dong. Bandera Live Report.
Insidenteng nasunog ang isang bahay sa Purok Yellow Bell, Barangay Alfonso 13, dito sa munisipyo ng Quezon. Ang naturang bahay ay pagmamay-ari na isang June Cardinho. Ayon kay Cardinho, pasado alas 2 ng madaling araw nang biglang sumiklab ang sunog. Lumalabas sa investigasyong ikinasa ng PFP ang naiwang baga sa kanilang lutuan ang dahilan ng sunog at dahil sa gawa sa light material, ang kusina ay mabilis itong tinupok ng apoy. Abot sa kulang-kulang 3,000 ang danyo sa sunog. Samantala, maswerte namang walang naging casualty sa nasabing insidente. Yan yung report mula rito sa Radyo Bandera Quezon. Kay Sir Gomez para sa pinakarespetado sa News and Current Affairs, Bandera News Philippines. Bandera Live Report. Maraming salamat Kabanderang kay Sir Gomez. Mga kaibigan, puntahan natin si Kabanderang Bing Bataga live mula sa labas ng Impilan. Kabanderang Bing, good morning. Bandera Live Report. Good morning, Kabanderang Paul, at magandang umaga sa lahat naman naginig sa buong lalawigan ng Palawan. Isang rambulan ng mga kabataan ang naitala sa Barangay San Jose, mga pasado alas 11 kagabi. Kabanderang Paul, ayon sa nakausap natin kanina ng mga barangay tanod, nagkaroon ng rambulan kagabi, ngunit nang ito'y kanilang mapuntahan ay hindi naman nila agad na nagpulasa ng mga kabataan. Mayroon silang nahuling, ngunit dahilan sa napunit ang damit ay agad din itong nakatakas sa Kabanderang Paul. At sa barangay San Pedro naman, pagdaan natin kanina ay ilan pa rin mga nagsisingalong ng mga pasaway ang nirespondihan o pinuntahan ng mga barangay tanod para ito ay mapatigil. Samantala, sa police station naman ay wala namang naitalang anumang mga insidente sa buong magdamag. Yan lamang ang update mula dito sa labas ng Impilan. Bing Bataga para sa pinakarespetado sa News and Current Affairs, Bandera News Philippines. Bandera Live Report. Dala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dala tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Maraming salamat Kabanderang Bing Bataga, mga kaibigan, live mula po dyan sa labas ng Impilan. Gandang umaga muna mga nakikinig dyan sa Baywalk, yung mga nagmamakarena ay mga mahilig sa zumba-zumba. Kaibigan, magandang umaga po sa inyo lahat dyan ho sa City Baywalk. Alas 5:48 ng umaga, mayroon pa tayong 2 minuto para magbatian. Mga nais hong mag-send ng kanilang mga pabate, mga kaibigan, magpadala lang ho kayo kagad, pahabol pa ng mga nais ho ninyong batiin. Okay, magandang umaga Sir Paul, pabati muna sa Nanay Esther o kay Nanay Esther Moralion dyan sa Bato-Bato, Nara, watching from Maribeles, Bataan. Good morning, watching from Saudi Arabia, si Jonah Baradero Joven. Amy David Ambrosio, good morning po idol, pabati naman kami dito sa bahay ng anak ko at asawa ko. Salamat po. Happy listening sa lahat ng mga nakikinig sa Radyo Bandera. Okay, meron pa ba? Wala nang habol. Ayun, may humabol pa rin talaga. Magandang umaga sa iyo, Poging Paul. Uroy, uroy. Talaga naman. Alas 5:40 alas 5:50 na po ng umaga. Wala na ho tayong oras. Maraming salamat sa mga nakasama natin, Kabanderang Bong Nimenyo, Kabanderang Kendan Sil, sa bahaging technical, radyo, telebisyon, sa amin hong news director, Kabanderang Michelle Orindain, station manager Kaloy La Rosa. Susunod na ho ang programang Bandera Balita ngayon ni Kabanderang
Louie La Rosa at Gerald Gales. Abangan ho ninyo mga kaibigan, mga may init ho na balita dito ho sa lungsod ng Puerto Princesa at buong lalawigan po ng Palawan. Ako po ang inyong naging tagapagatid balita, Kabanderang Paul Henderson, nag-iiwan ng isang maganda at mapagpalang umaga sa ating lahat. Ohio gozaimasu, Pilipinas. Bandera Reports Morning Edition.